Good day sa lahat! Share ko ngayon ay kasoy. Kung sa atin ay kasoy, balubad, balubar, balubat, batuban, balugo, bulugo, kulugo, sambaldoki o kasoy. Ang juice mula sa pericarp ay pinapaunlad ang pagdaloy ng ihi at ang alkoholikong solusyon ng pericarp ay pinapalabas ang mga bulati. Ang juice ng hinog na bunga nito ay mabuti para sa dysentery. Binabara ng mga dahon at balat nito ay pinapahupa ng sakit ng ngipin, sugat sa gilagid at dysentery. Ang pipsin hinugot mula sa balat nito ay epektibong pamatay insekto. Ang balat ng punong ito ay ginagamit sa dekoksyon para sa diarrhea, diabetes, pamamaga at ulcer sa bibig. Karaniwang dosis, 20 gramos ng sariwang gulay, damo o halaman ay ginagamitan ng 1 litrong tubig. Subalit, pag tuyong damo o gulay ang gagamitin, ang abuti ng halamang sangkap ay dapat maging 10 gramos. Karaniwang dosis para sa matanda, 4 o 5 tasa sa isang araw. Sa mga bata, 10 hanggang 15, 3 hanggang 4 na tasa sa isang araw. Sa edad 6 hanggang 9, 2 tasa sa isang araw. Sa edad 2 hanggang 5, 1 tasa sa isang araw. Sa edad 1 taon gulang, kalahating tasa sa isang araw. Mababa sa 1 taong gulang, ika-4 o konti pa sa ika-4 na tasa sa isang araw. O ang talahan na yan para sa panandaliang sukatan, kayo na lang pong bahalang tumingin. Babala, ang langis na makukuha mula sa sariwang mga mani ng kasoy ay di dapat ginagamit sa kulugo, paltos, kalyo at ulcer ayon sa mga iminumungkahi ng ilang mga tao. Ang sariwang danta ng mga mani nito ay hindi dapat ginagamit sa babaeng buntis sapagkat ito ay maaaring magbunsod ng paglaglag. Ang danta ng sariwang mani nito ay tunay na kustiko at nakakalason. Sa pamamagitan ng pagpapatuyo at pagsugba ng mani, ang nakakalasong katangian nito ay matatanggal at kung balat ay maialis, ang mani nito ay isang masustansyang pagkain. Maraming salamat sa panonood. See you on my next post. Thanks!